Good afternoon, good morning, good evening, saan man kayo ngayon, sulok ng mundo. Guys, hello mga lalabs, I hope na nasa mabuting kalagayan kayong lahat ngayon sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na problema dito sa mundo na parang sa isip natin ay parang wala na yatang katapusan. Ano ba talaga, di ba? Minsan nga, sabi nga natin na may tanong din natin sa Panginoon na, Lord, this is the end. Di ba? Kasi all over the world guys all over the world nangyari ang pandemic na to. All over the world. Kaya talagang parang this is the end. Parang ganun. Katapusan na ba talaga? Katapusan na ba talaga? Darating na ba talaga yung second coming ni Jesus Christ? Kaya yung iba talagang andoon yung pagtatanong talaga sa ating Panginoon na ganyan. Yung iba, lalo na sa mga nawawalan ng trabaho. Pagpasensya mo na, wala akong lipstick kasi nandito ako sa work. Biglaan lang to. Naisip ko lang na mag-share sa inyo ng yung parang encouragement or ano bang tawag doon na magbibigay lang ng lakas ng loob kahit anumang pangyayari o anumang mga pagsubok na dumarating sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mga lalabs, may Diyos tayong nagmamahal sa atin. Ito lang talaga masabi ko sa inyo talaga mga lalabs. Kasi yung iba minsan naririnig natin na wala akong sahod, 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Yung mga ganyan. Parang hindi mo maisip na paano nila nakakayanan ang lahat. Yung iba, ayun, narinig ko, nagbigti. Meron dito sa Jeddah. Kasi, ang hirap na ng trabaho nila. Tapos, ilang buwan sila walang trabaho. Nagbigti siya. Pero mga lalabs, hindi yun ang paraan. Hindi yun ang paraan. Nakitlin mo ang buhay mo. Mas lalong mahirap. Mas lalong nagdurusa ang inyong pamilya, ang iniwan. Mga lalabs, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam mo, nangyari din to sa akin Kasi sabi ko nga, sa 8 taon ko dito sa work na to, dinidba ng amo ko. Oo, pagamat naintindihan ko na walang customer. Kumbaga, repair lang. Pero, parang nagiging family sewer na nila ako. Pamilyang mananahe na nila ako kasi wala man akong customer sa labas pero sila naman ang tinatahian ko. Mga damit ng mga anak niya, lahat ng mga repair la, mga kubrikama, mga curtain. Wala naman yun sa kontrata ko na pag walang customer, hindi nila ako pasahurin. Sa loob ng 8 taon, ngayon pa, diba? Talagang, kung iisipin mo talaga ando yung depressed, stress, pero hindi. Mga lalabs, hindi. Wala yan sa hinagap ko, wala yan. Minsan, isisiksik ni Satanas kung anong iniisip mo, pero hindi nananalo si Satanas na ma-depress ako, ma-stress ako, hindi. Kasi si Lord ang ginawa kong buhay ko. Si Lord ang ginawa kong pagkain sa araw-araw ang kanyang salita. Kahit anong antok, hindi ko nakakalimutan na manalangin. Pagising, hindi ko nakakalimutan magpasalamat sa kanya. Bigyan niya ako ng lakas.
at gabayan niya ako sa araw-araw. Kasi mga lalabs, sa mananahi, tapos stress at depressed ka, hindi mo kayang manahi. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you. Talagang hindi ko, walang katapusang pasasalamat sa ating Panginoon sa ibinigay niya sa akin ng lakas, strength, at wisdom, at yung pagmamahal niya. Mga lalabs, walang imposible sa Panginoon. Huwag kayong humingi ng tulong sa tao. Dahil minsan ang tao, talagang ida-down ka pa. Magdagdag pa ng depression sa iyo. Pero mga lalabs, sa Lord ka lumapit. Sa Lord ka makipag-usap. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kasi talagang yung kasama ko nga dito dati, grabe yung depression niya. Nagsukatai siya. Sorry for this word, guys, mga lalabs, no? Kung sino yung mga kumakain dyan, sorry. Talagang grabe yung depression niya, grabe yung stress niya. Nagsukatai siya, guys. Kasi wala pinasok niya, nakikinig siya sa udyok ng Satanas na ma-depress ka, ma-stress ka, ganyan. Pero hindi. Ang masasabi ko lang talaga sa inyo mga lalab, sa Panginoon lang kayo makipag-usap, sa Kanya kayo humihingi ng advice, anong dapat niyong gawin, sa Kanya kayo humingi ng kalakasan, katatagan. Walang sinuman. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang sinumang nakakatalo, mga lalabs. Talagang grabe. Kasi talagang hindi niya ako naya ma-depress, ma-stress. Siya lang talaga ang ginawa kong kaibigan ko, ama ko, Diyos ko. Sa Kanya lang ako humihingi. Araw-araw yun hinihingi. Kaya wala talaga. Wala sa akin ang depression, ang stress. Meron nga din akong na-encounter nga din na hindi siya makahinga, umiyak siya, hindi siya makahinga. Tinanong siya, bakit siya hindi makahinga? Stress daw siya. Pero praise God, sa kabila ng gano'n na hindi ako pinasahuran at talagang hindi na ako nakapagpadala sa pamilya ko, praise God. Kasi si Lord ang nagpo-provide ng pangangailangan nila nasa Pilipinas. Pangailangan ko. Andoon ang pangangailangan at binibigay ni Lord. At yung talagang pag-ibig niya, binibigyan sa akin dahil talaga ni kunting stress, depressed. Basta siya lang sa iyo mo lang, sa Kanya mo lang ialay ang buhay mo, sa araw-araw na gawain mo, sa Kanya mo lang ibibigay. Talagang hindi Kanya pababayaan. Sa panibig, sabi ko nga sa Kanya, Lord, give me your dream. I want to know what your plan for me. I want to know, para alam ko rin naman kung anong gagawin kong hakbang. Lord, ito ang plano ko, sabi ko. Nakaplano na ako na pumunta ng embassy this May 30. Lord, is this your plan for me? Nagagawin ko na umuwi na talaga ako ng Pilipinas. Yung ganun, ipinakita niya sa akin, huwag kang mag-alala. In my dreams, na nakasakay ako sa isang leon. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Nakasakay ka, nandito ka. Kaya pinakita niya talaga sa panaginip ko yon na nakasakay ako sa isang leon. Kaya nikatiting na pag-alala. Hindi niya ako binigyan. Oo. Kasi siyempre, di ba, may pandemic tayo, tapos ma-stress ka pa. Kaya wala. Hindi niya talaga ako binigyan ni kunting katiting. Andun pa yung pag-worship ka lang. Bigyan mo siya. Mag-worship ka sa Kanya. Ibigay mo yung gusto niya. Mag-worship ka sa akin tuwing umaga. Yan, talagang praise God. Ibinibigay ko yung hinihingi niya. Kaya mga lalabs, ito lang talaga masabi ko sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kumapit lang kayo sa Panginoon. Sa Panginoon kayo kumapit, hindi sa tao. Kasi ida-down pa kayo, i-chismis pa kayo. Grabe. Kaya mga lalabs talaga, iyon lang talagang masabi ko sa inyo. Sa Panginoon lang tayo kakapit. Sa Diyos lang talaga, wala nang iba. Wala nang iba, guys.
At saka kung may time din lang naman kayo na magbasa ng Bible, wala kayong Bible na bit-bit, daldala ko yung Bible ko guys dito sa tahian. Kasi gumagawa ako ng tawag nito Rhema or yung araw-araw kung ano yung pakausap ni Lord sa akin dito. Kaya hindi pa talaga ako uuwi kasi sabi nga niya dito sa ko to yung niya salita dito sa dito sa Acts 1 na do not leave Jerusalem but wait for the gift of the Father promise. Kaya sabi nga din niya sa akin, pag-usap niya sa akin na huwag ka muna umalis sa Jeddah, may bibigay pa ako sa iyo. Kailangan po matanggap yung hinihingi mong Holy Spirit at saka yung yung inano ko sa kanya na healing power kasi meron kami pag-aaral ngayon na Soul 3. Kaya kung wala rin lang kayong ganito na Bible, pwede kayong mag-download sa cellphone nyo guys. At lagi nyong basahin araw at gabi yung Psalms 91. Grabe ang Psalms 91. Hanggang sa ma-memorize nyo. Yun ang sandata nyo. Di na kailangan kayo magbit-bit ng Biblia. Saan man kayo magpunta. Ang salita niya, ang sandata nyo. Dala-dala nyo saan kayo magpunta. Psalms 91 lang guys. Talagang grabe yan. Grabe yan. Nandun na lahat. Andun na lahat ng mga salita niya ay talagang ang totoo ang mga salita niya at hindi nagmamaliw at yung talaga kung yan ang ginagawa nyo lagi sa buhay nyo na siya lang pero kung may time din lang naman kayo mga lalabs lalo nandito sa Jeddah every Friday invite ko kayo makinig man lang sa salita alam mo kasi hindi lang naman kailangan din natin ang ating kaluluwa din ay mapakain din natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang yung ating katawang pisikal ang pakakainin natin kundi maging ang ating mga kaluluwa pakakainin din natin ang salita ng Diyos. At saka andoon yung andoon yung ang pakisalamuha sa ibang tao bago tayo gumala sa kung saan kasi dito sa Jeddah Friday, hapon lang talaga open ang mga establishmento na kasi pag Friday off talaga dito kaya dapat ibigay muna natin sa Panginoon ang ating oras pagkatapos ng gawain tsaka tayo gumala at least andun yung protection ng Panginoon double protection sa atin lalo na sa pandemic na to double protection sa mga kaaway lalo sa kaaway na hindi natin nakikita at sa mga nakikita andun yung double protection ng Panginoon pag inuuna natin siya sa buhay natin andun yung protection ng Panginoon sa atin mga lalabs kaya talaga yan ang masabi ko sa inyo. Gawin yung inspirasyon sa buhay niyo ang Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus nang dahil sa atin, pinatawad na niya tayo sa ating mga kasalanan, kaya dapat ibigay naman natin yung best natin para sa Kanya. Amen po ba tayo? Yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga lalab. Salamat. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at pinutin mo ng bell para bell all ka at lagi kang naka-notify sa aking